Bawat isa. Let's all stand up right now. There is joy in the house of the Lord right now. Amen. There is joy in the house of the Lord. There is joy in this place. Amen. Pwede bang isigaw mo, salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Mahal na mahal kita. Kaya sabi ng awit kanina, you will always be holy. Okay? Kaya karapat dapat siya ng ating mga papuri at pagsamba sa umagang ito. Hallelujah! Pwede ba natin awitin? Mahal na mahal. Mahal na mahal kita. Come on! Come on, let's sing. Mahal na mahal kita, Panginoon. kailanman Di kita ipagpapalin, pagkat sa piling ko'y langit. Mahal kita, Panginoon. Come on, let's sing mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita ipagpapalit, pagkat sa piling Mahal kita, Panginoon. Habang habang buhay na minamahal ka, Panginoon. Habang buhay naming
hinahawakan niyo walang hanggan. Ibinigay niyo po sa amin, O Diyos, yung regalo mong si Jesus para sa aming lahat, O God. Walang sawang pasasalamat, O Diyos, sa iyo. Iaalay, mahal na mahal. Mahal na mahal kita. Kawan ang bawat isa umawit sa oras na ito. Ang lahat ng mga nagmamahal sa Diyos, awitan mo yung Diyos. Mahal kita. Hallelujah. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Come on, isigaw mo ang iyong papuri at pasasalamat sa lugar na ito para sa ating Panginoon. Sige, palapakan mo yung Diyos na buhay magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise God! Pwede na tayo mo po mga kapatid. Hallelujah! Mabuti ang Diyos. Sabi sa inyo, merong tuwa, may saya, may galak. Amen. Sa lugar po na ito. Hallelujah. Naniniwala po ba tayo doon? Okay. So, pagpasok pa lang natin ng church, dapat handa na tayong pumuri sa Kanya. Okay. Sabi ng kapatid, pagpasok mo pa lang sa church, parang Pasko na. Okay. Ibig sabihin, pagpasok mo pa lang dito, meron ka ng joy. Meron ka ng peace. Amen? Na kahit na anong mga pinagdaanan mo sa buhay, okay? Papasok ka dito, enter ka dito sa pintuan, akyat ka dito, meron ka ng joy na pumuri sa Diyos. Amen? Na hindi mo na isisik yung presence ng Panginoon dito, kundi kasama mo na dapat yung presensya ng Diyos na umaakyat dito. Amen? Na narito sa lugar na ito. Hallelujah! Praise God, mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Okay. So, let's get into our message this morning. Bago tayo magsimula, let's pray. Heavenly Father, O God, thank you po sa umaga pong ito. Gabayan niyo po ang bawat isa ng iyong mga salita, Lord God. I-anoint mo yung words mo, Panginoon. And Lord, hayaan mo na i-lead ako ng Holy Spirit, Panginoon Diyos, to have clarity, Panginoon Diyos, and revelation from you, O God, mula sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, hayaan mo na bulay-bulayin namin ang iyong mga salita at ito po ay i-meditate po ng bawat isa sa pag-alis, pag-uwi nila, O God, alalahanin nila. Sabi sa Joshua 1:8, Panginoon, yung mga salita mo, yun yung mga dahilan upang kami ay mag-succeed o magtagumpay, ma-overcome lahat, O Diyos, ng aming mga pinagdadaanan sa buhay, Panginoon. Salamat po, Jesus, sa iyong dugo na dumaloy sa cross ng Kalbaryo para sa aming lahat, O God. We praise you. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Sabi mo, are you ready? Sige, sige. Tapikin mo ng kaunti. Tapikin mo ng kaunti. Are you ready? Hallelujah. Praise God. Praise God. So the title of our message, yung message natin sa umaga pong ito is nasa Ephesians chapter 4, verse 17 to 32. No, ang title po natin is Grieve Not the Holy Spirit of God. Grieve not the Holy Spirit of God. Okay? Grieve not the Holy Spirit of God. Yan. Magkamali man ako ng bigas, andyan na po sa screen. Kasi meron pong kaunting nakakatakas. Okay? So, puntahan po natin ang ating verses sa umaga pong ito. Ang bagong buhay kay Kristo. Okay? Verse 17. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Verse 19, sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan.
Wala na silang inatupag, kundi pawang kalaswaan. Okay? Yung kinakausap dito is yung mga hintil, yung mga Gentiles. Okay? Verse 20, hindi ganyan ang natututunan ninyo kay Kristo. Ulitin ko po yung verse na yon. Hindi ganyan ang natututunan ninyo kanino? Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Okay? Verse 22, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Hubarin na ninyo ang inyong, verse 23 na pala, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. 24. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Sino yan? Si Jesus. At nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Okay. Verse 25. Marami-rami po tayong babasahin. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling. At tayo'y lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. Kung mahal natin yung bawat isa bilang magkakapatid kay Kristo, okay? Sabihin natin yung katotohanan sa kanila. Okay? Kasi tayo'y katawan niya, na kahit iba-iba yung bahagi, may mga calling, may mga ibinigay na tagubilin sa bawat isa, pero ang sabi dito ay maging isa pa rin tayo at sabihin natin yung katotohanan. Sabihin natin yung gospel. Sabihin natin yung about kay Jesus sa bawat isa. He is the reason why. Jesus is the reason why we are here. Okay? Siya yung dahilan kung bakit tayo nandito. Verse 26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Okay? Huwag ninyong hayaang lumumog ang araw na galit pa rin kayo. Pwede ba nating ulitin yon, kapatid? Verse 26, may narinig ako, nagutaw. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Nagado, tinasiksikil ditan. Verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Okay. Verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakaririnig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayo'y mambubulyaw, manlalait, aray ko po, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Hallelujah! Sabi nga natin kanina, si Kristo, Jesus, ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Kaya kailangan natin ibalik yung pasasalamat na para sa Kanya. Siya yung tumubos sa atin mula sa pagkakasala. Hallelujah! So, pero ang key verse natin sa araw po na ito ay kung napansin nyo, Ephesians chapter 4, mga taga-Epeso, 4, versikulo 30. Sabi doon, basahin ko po sa wikang English. And do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Okay? Ang sabi diyan, huwag nating saktan o palungkutin
no? Ang banal na Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, ilan sa atin naniniwala na may pakiramdam ang banal na Espiritu? Okay? At nasaan yung Espiritu ng Diyos? Na kanino? Okay, sabi ng Bible, nung tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, ibig sabihin, binigyan ka niya ng regalo. Sino yon? The Holy Spirit of God. Okay? The Holy Spirit is God. Okay? Parte ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Okay? So, and also, the Holy Spirit is a person. Okay? Merong isip, merong kalooban, at may damdamin o emosyon. Kaya nga sabi sa banal na nakasulatan, wag ninyong palulungkutin ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, may pakiramdam siya. Kagaya ng pakiramdam mo pag tuwing nasasaktan ka. Katulad ng mga sinasaktan mo, may pakiramdam din yung mga yon. Kaya sabi din, wag na kayong mananakit, wag na kayong mambubulyaw. Ang sakit nun. Hallelujah. At minsan, hindi natin namamalayan, mga kapatid, nasasaktan natin yung banal na Espiritu. Hallelujah. At sa anong paraan? Sabi ko sa iyo, may mga nakakatakas eh. No? Kung sa anong paraan natin nasasaktan o pinulungkot ang banal na Espiritu. No? Na nainiwan na nga ng ating Panginoon na dapat siya ang nagiging guide dapat ng ating mga buhay. Okay? Naintindihan natin? Ano ba talaga ang role ng Holy Spirit sa buhay ng bawat isa? No? Basahin muna natin John 14:14. Bago natin pag-usapan ng mga dumudurog sa puso ng banal na Espiritu. Kasi may mga bagay tayong mga nagagawa na pwedeng dumurog sa puso ng banal na Espiritu. Nasaan yung Espiritu? Nasa loob natin. Okay? Naintindihan natin? John 14:14. 16 hanggang 18. Basahin ko po sa wikang English. And I will ask the Father, and He will give you another helper. You know, sabi dyan, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby. Okay? To be with you. Ano yan? To be with you. Okay, verse 17. The Spirit of truth whom the world cannot receive, because it does not see Him or know Him, but you know Him, because He remains with you continually and will be in you. Okay, yung Holy Spirit yun. Pag nakita natin yung He, nandiyan yan. Okay, the Holy Spirit. Verse 18, I will not leave you as orphans. Hindi niya tayo iniwan na parang mga batang iniwan ng kanilang mga magulang. Alam naman natin yung kwento na bumalik si Jesus, namatay at nabuhay muli at bumalik doon sa langit kasama ng kanyang ama. Anong ginagawa niya doon sa kanang bahagi ng kanyang ama? Nagdadasal siya para sa ating lahat. Nag-i-intercede siya according sa salita ng Panginoon. Yun yung ginagawa, nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon. Para kanino? Para? Tignan nyo naman yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay? I will come back. I will come to you. Sabi doon, back. Babalik yung Diyos sa ating lahat. Church, Jesus is coming soon. Okay? Jesus is coming soon. And then we jump to verse 25. Sabi doon, I have told you these things while I'm still with you. Sinabi ko ito nung makasama ko pa kayo. But the helper, yun na, yung comforter, yung Holy Spirit yan, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby. The Holy Spirit whom the Father will send in my name. Okay? Sabi dyan, in my place to represent me and act on my behalf. No? Amplified version niyang ginamit, kaya may mga ganyang mga wordings. He will teach you all things. And He will help you remember everything that I have told you. Yun pala yung role ng Holy Spirit sa atin na ipaalala ang lahat ng makaturuan nino ni Kristo Jesus sa ating lahat.
Okay? Nabanggit din dyan, He is the comforter. Tuwing tayo ay nahihirapan, tuwing tayo nalulubog, tuwing tayo ay nalulungkot, siya yung kumocomfort sa atin. Kaya minsan nararamdaman natin yung pag-ibig ng Diyos dahil, sabi doon, on my behalf. Yun yung Holy Spirit. Okay? Siya yung nagtuturo sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng wisdom. Kaya napaka-importante ng Holy Spirit, yung role ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. But the problem is, nagigrieve natin yung banal na Espiritu. Nakita na nga natin sa mga salita niya, yung mga kaya niyang gawin para sa ating lahat. Amen? Naintindihan ba natin? The Holy Spirit is the one who empowered us to live a Christian life. He is the one that releases power. I thank God, church, pinag-pray natin kagabi, pinag-pray natin yung message ngayong araw na ito at yung preacher, okay, na hindi lang opinion yung maibabahagi, kundi yung salita, yung revelation na mula sa salita ng Panginoon at mula sa banal na Espiritu. Pinag-pray natin kagabi na hindi si Pastor Nathan, hindi si Brother Nathan, kundi si Jesus ang makita sa akin. At ang marinig natin ay hindi yung mga galing lamang sa akin, kundi yung galing mula sa salita ng Panginoon. Kasi yung salita ng Panginoon yun ang nagbibigay ng buhay sa ating lahat, mga kapatid. Siya yung nagpapaalala sa atin na lahat ng mga katuruan ni Jesu Kristo. Amen? He is the one who leads, guides, speaks, and if we break that relationship, there will be a consequences that will damage our spiritual life. Siya na nga yung nag-guide sa atin, siya na nga yung nag-lead sa atin, no? Siya na nga yung nangungusap sa atin, no? Siya na nga yung nag-i-encourage sa atin, no? Pero yung ganong mga role niya, pag sinira natin, birnake natin, dinurog natin yung relationship na yon with the Holy Spirit, meron tayong pagbabayaran. Meron tayong consequences na pwedeng maging dahilan ng damage ng ating mga spiritual na pamumuhay. Intindihan natin, mga kapatid? Kaya, the importance of having a intimate relationship with the Holy Spirit, with God, okay? Napaka-importante na tayo mismo yung lumapit sa Kanya, na tayo mismo yung i-humble yung sarili natin, no? To be with the Lord, no? To spend time with God. Okay? Naintindihan natin? Sabi doon sa salita ng Panginoon, lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Okay? Kaya napaka-importante, mga kapatid, na magkaroon tayo ng intimacy, ng close relationship, bond, strong relationship with God. Naintindihan natin? Kasi, yun lang yung kailangan natin upang magkaroon ng strength, magkaroon ng kung anong joy, ng peace. Okay? Kaya nga si Jesus palaging nagigising araw-araw. Anong ginagawa niya? Mananalangin. Okay? Para makipag-usap sa kanyang Ama. Merong consistent na relationship sa Diyos, sa kanyang Ama. Alright? Na kahit yung mga disciples natutulog. Okay? Siya ay ginagawa niya pa rin yung duties and responsibilities niya bilang isang Diyos. Diyos pa yun, ha? Iisipin mo kung paano si pastor hindi nananalangin at hindi ka rin nananalangin. Yan nga iti mangyari di church sa'yo. Nothing. Nakuha natin? Kaya nga may dapat isang nananalangin, gumigising araw-araw na mag-spend ng oras sa Diyos. Amen? Para mapalakas din siya. No? At may pag-pray, yung mga congregation, yung mga membro, yung mga followers ni Kristo. Okay? Naintindihan natin? Hanggang sa kayo rin mismo magkaroon ng initiative
na gumising ng umaga para magkaroon din ng intimate relationships sa Diyos. Okay? E paano pag si pastor nananalangin araw-araw at kayo rin nananalangin araw-araw? Pinagpipray nyo yung church, pinagpipray nyo yung sarili nyo, pinagpipray nyo yung protection para sa pamilya mo, pinagpipray mo yung provision para sa iyo. Okay? Para sa pamilya mo, para sa church, lahat ng area ng mga buhay natin. Napakaganda. Growth ang resulta ng ating simbahan pag ganun. Naintindihan natin? Hindi pa madadamage yung spiritual life natin. Kundi magmamature, mag-grow pa tayo bilang isang mga tagasunod ni Kristo. Naintindihan natin? That's the importance ng paglapit sa ating Panginoon. Lahat may resulta. Pero kung hindi natin ginagawa yun, there is consequences na mangyayari sa atin. Naintindihan natin? 3 things that breaks the Holy Spirit's heart. Tatlong bagay na dumudurog sa puso ng Banal na Espiritu. Number 1. Sabay niyo ako. 1, 2, 3, go. Bitterness. Alright? Bitterness. Paano ba yung itsura ng bitter? Ayan. Nakaka-relate ba tayo minsan? Ha? Nakaka-relate ba tayo minsan o palagi? Intindihan natin? No? Yan si Ampa. Pangalan niyan si Ampa. Kilala niyo si Ampa? Ampalaya. Anong lasa ng ampalaya? Nakasimangot, mapait. Okay? Makikita mo sa kanyang gesture, sa kanyang itsura, punong-puno ng sama ng loob. Nawa natin? No? They're holding grudges. Amen? Galit na galit. Gustong manakit. Intindihan natin? Amen? Na-experience ba natin yan? Minsan tayo ba yan? Pwede ba tayo maging honest? Minsan, tayo ba yan? Kung tayo yan, mga kapatid, ibig sabihin, dinudurog natin yung puso ng Banal na Espiritu. Kaya magandang reminder ito para sa ating lahat. No? Naiwasan na maging ganyan. Okay? Kung ano man yung mga nasa loobin natin ngayon, matuto tayong magpatawad. Marami nagsasabi, napakahirap magpatawad. Napakahirap magpatawad. No? Piliin mo magpatawad, kapatid. O baka kailangan mo patawarin muna yung sarili mo rin. Intindihan natin? Seloso or selosa. In general na ito, material man o kung may magagandang, magagandang mga nangyayari sa buhay ng ibang tao, no? Ayaw na mga bitter ng ganun. Yung mga may nangyayaring magaganda sa'yo, di ba? Success ka, di ba? Maganda yung way of living mo. Ayaw na mga, mapapait na mga tao. Mga bitter. Okay? Gusto nila malungkot ka araw-araw. Gusto nila, friends tayong bitter. Ano mo ibig sabihin? Ayaw ng mga bitter yun, yung nakikitaan ka ng growth, nakikitaan na nag-i-improve yung lifestyle. Ayaw nila yun, mga kapatid. No? Ayaw nilang maka-experience ng positivity ang mga tao. Okay? Naintindihan natin? Mga iba hindi naniniwala sa pinagsasabi ng mga tao. May mga ganun eh. May mga ganung mga bitter. Ayaw nilang maniwala na kahit anong magaganda sabihin ng tao, hindi sila maniniwala. Amen? Hindi grateful ang taong bitter.
hindi mapasalamat. Okay? Naintindihan natin? Alam ko tong mga experiences to kasi ang haba ng panahon na may kasama akong ganitong tao noon. Kaya, nare-reflect ko siya. Nakuha natin? Ibig sabihin, amen? Kung meron tayong ganyan na attitude, no? Napakapait natin, ibig sabihin, dinudurog natin, ang puso ng banal na, sino? Ito na-copy ko tong word na to, no? Most bitter people are holding onto an old wound they feel unable or unwilling to forget. Angry and unhappy because they cannot forget bad things that happened in the past. Hindi nila kayang makalimutan, kaya until now, pag nititrigger sila, nagiging bitter sila. Nalulungkot ang Holy Spirit pag lagi tayong ganyan. Gusto mo na ganyan yung lifestyle mo araw-araw? Amen? Tawagin ka ng brother, sister Ampa. Yan ngay, brother Ampa. Yan ngay, brother, sister Ampa. Amen? Magsik ka na lang ng Magsik ka na lang, hanapin mo lang na maging better ka. Imbis na bitter ka, isik mo na lang na maging better. How? Balik tayo sa intimacy sa Panginoon. Yung close relationship. Paano tayo magkaroon ng close relationship sa Panginoon? Reading His Word. Prayer. Okay? Idagdag na rin natin yung pagpunta natin ng mga Sunday services. Idagdag na rin natin yung mga prayer meetings. Okay? Mga faith. No? Na meron tayo. Naintindihan natin mga kapatid? No? At ginagawa natin yung will ng ating Panginoon upang mas maging better pa tayong mga Kristiyano. Karoon tayo ng initiative na lumapit sa Kanya. Hallelujah! Naintindihan natin? Magiging bitter pa ba ikaw? Magiging bitter ka pa rin ba? Anong mangyayari ngayon sa'yo? Magiging? Better. Okay, yung mga iba nagsabi, butter daw. Pag hindi kayo nagbago sa pagiging mapait, at dati mabutter ka na kayon. Naintindihan natin? No? Yung mga bitter, galit na galit yung mga yan. Gustong manakit. No? Minsan tahimik lang yung mga yan, pero ayaw nila yung best para sa'yo, pero yung Diyos natin gusto yung best para sa'yo. Intindihan natin? Number 2, wrath and anger, puot at galit. Someone has to pay for the wrong that has been done to me. Wrath is a great anger that expresses itself in a desire to punish everyone. Disciples indeed. Saka natin, galing sa disciples indeed. Vengeful. Okay? Yung mga taong galit na galit, yung mga taong punong-puno ng puot, pag may nagawa yung tao sa kanila na hindi magaganda, diba? Naintindihan natin? Gusto rin natin i-punish sila. Gusto rin natin gawin yung mga ginawa nila sa atin na hindi magaganda. Sa reality, yun pala. Sa reality, ganun na nangyayari, di ba? Nakuha natin? Pag may mga taong nakagawa sa atin ng hindi magaganda, ang response natin agad-agad, gusto rin natin gumanti. Tama mali? Tama mali? Ha? Pero sa reality, nangyayari yan sa atin. Di ba?
Gusto nating gantihan yung mga taong nanakit sa atin. Very vengeful. Maraming gustong gawin na hindi magagandang nasa isip towards sa iba. Tama ba ito? Hindi. Okay? Minsan hindi nga tayo pumapatay physical, pero minsan pinapatay natin sa isip natin. Di ba? Naintindihan natin? Natoy manan nga tao ni. Di ba? Hindi kang pumapatay physical. Sa isip mo naman, ang dami na natin napatay. Murderers. Okay? Nangyayari yan sa atin, mga kapatid. Please response. Di ba? May nagsasabi, silent killer daw. Naintindihan natin, mga kapatid? No? Pero baka sabihin mo ay, sa akin na sigat nga, nagalit din. Di ba? Nagalit din naman sigat eh. No? God's wrath, sabi doon, di ba? Kaya, okay lang rin magalit. Di ba? Parang ganon, di ba? No? Nakita natin yung wrath ng ating Panginoon. First, yung flood of Noah. Di ba? And second is the Sodom and Gomorrah. Nakita natin yung galit ng Panginoon. No? Pag nababasa tayo ng Bible, alam natin yung kwentong ito. Number 3, the 10 plagues upon Egypt. Exodus, mababasa natin. Okay, sa Torah, Book of Torah. Sino nakakaalam ng Torah? Ha? Number 4, Jesus cleared the temple court. Di ba? Pinaalis niya yung mga nagtitinda doon. Nagalit siya. Okay? Naintindihan natin? Pero ang difference, yung galit pa rin ng ating Panginoon is righteous. Di ba? Yung galit pa rin niya sa atin ay may katuwiran. No? Kasi galit ang Panginoon sa kasalanan. Galit ang Panginoon sa kasalanan. Pagkaiba ang galit natin at ang galit ng Panginoon sa atin, most of the time gusto nating gumanti. Okay? Naintindihan natin? Pero yung galit ng Panginoon, very righteous. Merong care para sa kanyang tahanan, sa tahanan ng kanyang ama. Bakit niya pinalayas yung mga nagtitinda? Kasi ginagawang negosyo yung sa baba, sa harap, o gilid ng templo ng Diyos. Meron siyang care, meron siyang love sa lahat ng nasasakupan ng kanyang ama. Amen? Naintindihan natin, mga kapatid? Tayo, ang difference, in reality, pagkalagsan. Danugagsan. Naintindihan niyo? Sino mga nakakaintindi Ilocano? Sige, ganito sa Tagalog. Sakalin ko na kaya yan. Suntukin ko na kaya yan. Di ba? Ganun minsan tayo mag-isip. Okay? Reality lang ba? Practical. Okay? At marami pang iba. Etc. Okay? Intindihan natin? Kaya nga maraming nakukulong eh. Anong mga dahilan kung bakit nakukulong yung mga tao? Dahil nagalit. Hindi nagkaroon ng self-control. Di ba? Tanungin mo yung mga nandoon. Kasi dati naman tayo may jail ministry. No? Bakit ka nandito? Pumatay po ako. Di ba? Bakit ka pumatay? Kasi po may nagawa po sa akin hindi maganda. Kaya pinatay ko. Tapos nagsorry na lang ako sa pamilya. Sakit sa pamilya yun. Pinatay yung pamilya, halimbawa yung pamilya mo. Di ba? Dahil lang lack of self-control.
Kaya nakikita nyo yung result ng galit at puot na meron tayo. Praise God na nandito tayo sa church, nasa mga upuan tayo at natututo ng mga bagay na ito. Para pag dumating yung time na yun, na-trigger ka, nagkaroon ka ng galit, nagkaroon ka ng puot, alalahanin mo na sa yung Holy Spirit. Na hindi mo dapat siya palungkutin, na hindi mo dapat siya i-grieve. No? Naintindihan natin mga kapatid. Kaya yun yung tulong ng mga Sunday services natin. Kaya encourage ko ang bawat isa na mag-join ng Sunday services. Kasi natututo tayo ng mga salita ng Panginoon. Napapaalala sa atin yung mga tama. Pinapaalala ng Holy Spirit sa atin. Naintindihan natin? Kasi kung hindi ka nagkaroon ng self-control, baka isa na rin tayo na naroon. Ang hirap doon, kapatid, control yung pagkain mo. Hindi. Naintindihan nyo? Maliligo kayo, may kasama kayo maliligo. Gusto mo yun? Sunod-sunuran ka doon. Diba? Dito, ang ganda ng buhay mo. Sa reality, yes, mayroon mga tayong mga kailangan mga bills na bayaran. May mga utang tayo na kailangan bayaran. Kailangan natin kumain. Mga pagsubok sa buhay narito. Pero alam mo kapatid, mas mahirap doon. Mas mahirap doon. Gusto mong kumain sana ng manok ngayon, paulam sa'yo, tuyo. Masarap pa rin naman. Diba? Gusto mong kumain ng 2 cup of rice. Dahil siguro, medyo, pagtingin sa'yo, medyo mayabang ka doon. Bigyan ka lang ng kalahating cup of rice. Control na control yung buhay mo, kapatid. Kaya maging mapasalamat ka. Mapasalamat ka na nandito ka ngayon, na kahit na anong mga nangyayari sa mga buhay natin na hindi magaganda, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Maging grateful tayo sa lahat ng mga ibinigay ng Diyos sa atin. Naintindihan natin? Pangatlo, pinag-isa ko na, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Aray ko. Amen? Iwasan na natin itong lahat. Amen? Pwede ba yon? Pwede ba tayo mag-promise na iiwasan ko na to? Na huwag nang mambubulyaw. Kasigaw ka ngayon, pastor eh. Di ba? Depende. Di ba? Huwag nang manlalait. At mananakit ng damdamin ng kapwa. Pwede kang magkasalanan, pero wag, pwede ko magkasalanan. Sorry Lord. Sorry, Lord. English kasi ako, English eh. Be anger. Mali pa rin eh. Huwag kang magalit. Pwede kang magalit, pero huwag kang magkakasalanan. Yeah. Okay. Sorry, Lord. Patawarin niyo po ako. Hindi, pwede tayo magalit, pero huwag tayong magkasala. Nakuha natin. Magalit ka sa kung saan nagagalit yung Panginoon. Kung saan napupuot yung wrath niya, yun yung kagalitan mo. Okay? Kaya ako minsan, pag makikita mo, minsan yung mukha ko parang galit, no? Lalo na dito sa church. Kasi minsan gusto natin yung care na ibinibigay mo sa simbahan, sa mga meron tayo ngayon dito, yun din yung ibigay ng mga tao. Yung care. Okay? Naintindihan ba natin, mga kapatid? Pwede tayo magalit, pero huwag tayo magkakasala. Yung meron ka pa rin care sa iba. Meron ka pa rin love sa iba. Naintindihan natin?
lahat ng mga ating pinag-aralan ngayon ay mula pa rin sa Bible. Okay? At yung mga pinag-aralan, narinig natin ngayon, yung mga tatlong bagay na nagdumudurog sa puso ng Panginoon, nasa Bible pa rin naman. Kung makikita nyo, verse 31, yun yung ating mga binasa sa araw na to, yung mga puntos po natin. At marami pa pong iba na pwedeng dahilan upang madurog yung puso ng banal na Espiritu. Naintindihan natin mga kapatid? At kung naalala mo, sa conclusion natin, ang banal na Espiritu, yan yung tatak. Okay? Yung banal na Espiritu na meron tayo, yan yung tatak ng Diyos sa atin. Pwedeng pakibalik ulit doon sa verse 30, no? Ephesians chapter 4, verse 30, at huwag ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo sapagkat ito, talagang sa closing natin, isa puso nyo to mga kapatid. Alalahanin nyo to palagi. Sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Siya yung sealed o yung mark. Ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng taktang araw. Maraming mga tao hindi pa nakareceive ng banal na Espiritu. Pero ikaw na narito ngayon, I believe na natanggap mo yung banal na Espiritu kasi tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior. At huwag mong sasayangin yun, kapatid. Okay? Huwag mong sasayangin yung sealed and mark na yun. Okay? Ibig sabihin, yun yung brand, no? Na ikaw ay anak ng Diyos. Branded as God's own. That's the Holy Spirit. And for the day of redemption, the final deliverance from the consequences of sin. Kaya please, church, can we all stand? Please, seek Him. Seek the Lord. Seek Him. Naintindihan natin? Nasa atin ba yung seal at mark ng ating Panginoon? Amen? Naniniwala ba tayo na tayo ay anak ng ating Panginoon? At kung ikaw ay naniniwala na anak ng Panginoon at sa Kanya ka, umawit tayo sa Diyos sa umagang ito. Pasalamatan natin yung banal na Espiritu na siya dapat yung nag-guide, nagli-lead, nagko-comfort, nag-i-strengthen sa atin. Nandiyan lang, nangungusap sa atin palagi, the small voice. Amen? Nang gusto ay kabanalan, dahil Diyos siya eh. Gusto niya, holiness. Gusto ng ating banal na Espiritu, holiness, kabanalan. Be holy for I am holy, sabi ng ating Panginoon doon sa Peter. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, narinig natin yung mga words na to, huwag natin sasayangin yung tatak na yon sa atin. Lahat ba tayo dito ay nakatanggap na kay Kristo Jesus? Itaas nga natin yung kamay natin kung natanggap na natin si Jesus as our Lord and Savior. At napatawad sa ating mga pagkakasala. Amen? That's good. Praise God. Dahil dyan, meron kang tatak ng banal na Espiritu at yun yung babalikan ng Diyos pagdating ng araw. Jesus is coming soon. Malapit na dumating yung Panginoon. Kaya huwag natin sasayangin. Huwag na tayong gumawa ng mga bagay na pwedeng dumurog sa puso ng ating Panginoon Diyos. Kundi mamuhay tayong banal na may kabanalan araw-araw sa ating mga buhay. Piliin natin yung kabanalan
kaysa yung kasamaan. Hallelujah. Let's sing to the Lord this morning. Itaas natin siya sa ating mga buhay. Be grateful sa lahat na mga ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Praise Him for what He has done in our lives. Worship Him for who He is, who He was in our lives. Thank Him. Offer a sacrifice of praise this morning to the Lord. Hallelujah. Can we lift up our hands and worship God this morning? Hallelujah. Let's sing. There's nothing worth more than will ever come close. Nothing can compare. You're my living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. your presence, Lord. There's nothing worth more. Sing it, church. There's nothing worth more. Sing your voice into the Lord Could this ever morning. come close. Lift it up, Nothing lift it can up. compare. Lift Him up. You're our living hope. Be grateful. Be intimate. with Your presence, Lord. Talk to Him. Seek Him right now. Taste In your it and lives. see. I've tasted and seen Taste and of see the that the Lord is sweetest of good. love. The Lord Where is my good. heart becomes free and my shame is undone. Yes, Lord. Thank you, God. Presence, Lord. Thank you, Lord. Your presence, Lord. Hallelujah. Spirit. Hallelujah in this place. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Bawat isa, awitan mo yung Diyos sa oras na ito. Flood this place and Punuin natin itong lugar na ito ng ating mga awitin at pasasalamat sa Diyos. Welcome natin yung banal na Espiritu, yung presence ng Diyos sa bawat isa na narito ngayon. Patuloy na pasasalamat sa Kanya. overcome by your presence, Holy Spirit. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord.
glory of your goodness. Let us become. Let us become more aware. The Lord is teaching us to be aware in His presence. Let us In His experience Spirit. The glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory. Come on, keep singing it, everyone. Open your mouth and begin to sing that song. Let us become more aware of your presence. Let us experience Offer everything, the glory your burdens, your weights, Goodness. in our Lord this morning. More aware. Surrender everything to Him, Let us experience withholding the nothing. glory of your goodness. Hallelujah. Let us become more aware Hallelujah. of your presence. Let us Experience the glory of your goodness. Let us become. more aware of your presence. Let us experience The glory of your goodness. Your goodness, Lord. Thank you for your goodness. Thank you for your mercy, Lord. Thank you for your grace. Thank you, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon, na namatay at nabuhay para sa akin, Lord. Salamat sa iyong dugo na dumaloy sa cross, Panginoon, para sa akin lamang, O God, sa mga taong narito ngayon, O Diyos. Walang sawang pasasalamat sa iyo, Lord. Tinataas ka, O Diyos. Salamat sa lahat ng iyong kapangakuan sa bawat isa sa amin, O Diyos. You are the Alpha and Omega, and the author of the finisher of this faith, O God. Patuloy ka namin itataas, patuloy ka namin pasasalamatan, Lord God, sa bawat buhay na meron mo kami, O Diyos. At salamat sa iyong banal na Espiritu na iyong iniwan po sa amin, O God. Na siyang nagpapaalala ng lahat ng iyong mga katuruan, O God. At nagpapaalala, Panginoon, na mas ilapit pa namin ang aming mga sarili sa iyo, O Diyos. Mas kilalanin ka pa namin bilang isang Diyos at kilalanin kung sino ka sa aming buhay, Panginoon. Kilalanin yung character, kilalanin yung nature mo, O Diyos. Salamat po. Kinomfort mo kami, O Diyos. Sa tuwing kami ay nahihirapan, tuwing kami ay may sakit, Panginoon, nariyan ka upang kami ay pagalingin, O Diyos. Tuwing kami ay nahihirapan, Panginoon, nariyan ka para i-provide ang aming mga pangangailangan, O Diyos. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin, Lord. At hayaan mo, I declare this word this morning that there will be unity. Unity in this place, O God, in spirit and truth, O God. One mind, one accord, and one spirit, Lord. United in Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you glory and praise, Lord, this morning, O God. We give you thanks, Lord, this morning, Father. Thank you, Lord.
Awitin ulit natin yung word, yung song na Holy Spirit, and that's it. And we pray and we go. At sa pag-alis natin sa lugar na ito, baunin natin lahat ng ating mga natutunan. At huwag na ulit natin hayaan na durugin yung puso ng Banal na Espiritu. Kailangan natin siyang mahalin. Hallelujah. Come on, let's sing. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. For the last time, come on, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place. Flood this place and fill the atmosphere. Your glory, Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat po sa lahat ng iyong katuruan. Lord, I pray blessing sa bawat isa, sa bawat kapatiran na narito ngayon. Protections and guidance, Lord God. Provision, O God. Leading ng Holy Spirit, yung anointing, O God. Unity, O Jesus. In one accord, in one spirit, O God. Love one another, O God. Forgive one another, Lord. Salamat po sa araw po na ito, Panginoon. We declare blessing upon blessing sa bawat buhay ng bawat isa, God. In Jesus' name. Amen. Once again, palapakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! God is good. Praise God. Praise God.